Dominant Protector. Credit to the author. 5,651-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumawa ng malakas si Guli. Nako, ang ambisyoso mo na ngayon. Hindi ako makapaniwala na nang ahas kang hamanin ako. Parang ang tagal na rin mula nang huli kitang asarin. Nakalimutan mo na kung sino ka. Dahil hindi ipinakita ni Gusha ang kanyang mahiwagang Ascension Realm aura noong mga unang yugto pa lamang, inakala ni Guli na siya pa rin ang dating Gusha na kaya niyang kontrolin ayon sa gusto niya. Gayunpaman, hindi niya alam na nagsasabi pala ng totoo si Gusha. Sa ilalim ng bago at lumang sama ng loob, talagang may intensyon siyang patayin si Guli. Kung hindi lang dahil sa kakaunti ang miyembro ng angkan ng mga dragon na ahas dagat at bawal sa mga miyembro ng angkan na magpatayan, maaaring matagal nang napatay ni Guli si Gusha. Gayunpaman, dahil din sa patakarang ito kaya napigilan niya ang balak na pumatay sa kanyang puso. Nakatayo si Ichiro nang alanganin sa gilid, walang lakas ng loob na magsalita. Siya ay kamag-anak ng lahi ng dragon na ahas dagat, at mayroon siyang bakas ng dugo ng dragon na ahas dagat. Gayunpaman, wala siyang karapatan na makialam sa alitan sa pagitan ng dalawang miyembro ng lahi ng hari ng dragon na ahas dagat. Hindi alintana ni Terence. Alam niyang walang totoong si dragon sa lahi ng si dragon, at ang pinakamalakas ay nasa profound stage lamang. Matapos matutunan kung paano gamitin ang spirit sense para paganahin ang skill, kaya na ni Terence na ngayong baliwalain ang lahat ng kalaban sa ilalim ng Mountain Split Stage. May kasabihan sa sangkatauhan na ang isang mabuting aso ay hindi nakaharang sa daan. Gusha, tila hindi ito alam ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Hindi nagbago ang mukha ni Terence habang nagsasalita siya ng walang pakialam, ngunit ang mga salitang sinabi niya ay parang mitya sa isang bomba. Mabilis ang reaksyon ni Gusha. Agad siyang humagalpak ng tawa, "Boss, huwag mo nang pakialaman yan. Kahit ang ating angkan ng mga dragon na ahas sa dagat ay may mga taong walang pinag-aralan at mahilig maghanap ng gulo." Agad na nagalit si Guli. Ikinukumpara siya ng walang kwentang taong ito sa isang aso, at sinasabi pa ni Gusha na wala itong magandang asal. Hindi ito matitiis. Pagkatapos ng isang malakas na alulong, hindi na nag-aksaya ng oras si Guli. Sumugod siya mula sa dagat at inatake sina Gusha at Terence. Hindi ito ang unang pagkakataon na binyo-bully niya si Gusha. Wala siyang dapat ipag-alala. Malamig na sumingot si Terence at hindi binigyan ng pagkakataon si Gusha na umatake. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang 5-element killing intent. Ang 5-element killing intent na nabuo gamit ang Divine Sense ay ibang-iba sa 5-element killing intent na nabuo ng isang primordial spirit body. Sandali lamang nanlabo ang mga mata ni Guli bago siya pinalipad ng napakalaking puwersa. Ang kanyang balingkinitang katawan ay hinayla tuwid at pinaputok na parang isang matalim na palaso, bumulusok sa malayong dagat, na nagdulot ng isang malaking pagtalsik. "Boss, ang galing mo talaga. Matagal ko nang gustong gawin ito." Tumawa ng malakas si Gusha. Hindi man siya nakapaghiganti, pero ang mga ginawa ni Terence ay nakapagpagaan pa rin sa kanya. "Pumunta muna tayo sa isla." Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, na ipakita lang niya ang kanyang paninindigan sa pamamagitan ng kanyang malakas na pag-atake. Kung sino man ang dumating ay isang panauhin, at ang nag-imbite kay Terence ay ang Kraken Dragon King. Hindi basta-basta si Tom, Dick, o Harry ang maaaring sumugod at manginsulto kay Terence. Si Guli ang magiging pinakamahusay na halimbawa. Naunawaan ni Kilang ang ibig sabihin ni Terence at tiningnan ito ng may paggalang. Ang taong ito ay talagang may kumpiyansa at walang awa. Malamang na siya lang ang naglakas loob na pumunta sa Dragon Island upang itatag ang kanyang autoridad. Tumalon pababa si Terence mula sa katawan ni Gusha pagkarating nila sa isla. Hindi alintana ni Gusha, ngunit kinailangan niyang isaalang-alang kung paano siya tinitingnan ng mga tao. Hindi nagkamali si Guli sa puntong ito. "Sampamang tao. Nangahas ka pa talagang palihim akong atakihin." Galit na ungol ni Guli ang narinig mula sa likuran niya. Halata na hindi siya natuto sa nakaraang pag-atake. Kumunat ang noo ni Terence. May ilang ahas dagat na nagtitipon dito matapos marinig ang kaguluhan.
Hindi sapat ang lakas nila kay Guli, pero lumalakas na ang kaguluhan. Saan nanggaling ang taong ito? Hindi ka tinatanggap ng Bahana Dragon Island. Lumihis ka agad. Itinaas ng unang ahas sa dagat ang ulo nito at umungal kay Terence. Dumating si Guli sa tamang oras at hinaranggan si Terence gamit ang ahas sa dagat, habang nakatitig dito gamit ang maitim na mga mata. Mas nakaramdam ng kumpiyansa si Guli matapos mapagtanto na may paparating na ilang miyembro ng angkan. Hindi niya nakita kung paano siya inatake ni Terence, ngunit hindi siya nagtamo ng anumang tunay na pinsala kahit na siya ay napalipad. Sa pinakamarami, medyo masakit lang. Tunay ngang takot si Guli kay Terence, ngunit hindi na siya gaanong natatakot. Nabalitaan din niya na sa mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts, wala pang misteryosong cultivator sa Ascension Stage na lumampas sa Great Circle ng orihinal na Soul Stage. Sa parehong antas, mas malakas ang mga Sea Beast kaysa sa mga tao, lalo na ang isang Sea Flood Dragon, ang maharlikang pamilya ng mga Sea Beast. Masyado siguro niyang minamaliit si Terence, at malamang gumamit ang taong ito ng kung anong palihim na paraan para gawin iyon. Mabilis na umikot ang isip ni Guli bago niya tuluyang naisip ang konklusyong ito. Tao, umalis ka, Bahana Dragon Island. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang pakundangan. Sa likuran nila, isang Bahana Dragon ang sumali at sumigaw din sa isang matigas na boses. Sa katunayan, nabalitaan nila na magdadala si Gusha ng tao sa isla. Kaya nga sila pumunta para pigilan siya. Kung hindi, kung may taong lalapit, papatayin na nila siya ng walang sabi-sabi. Bakit pa sila magkakaroon ng oras para mag-usap ng ganito? Inimbitahan si Boss Terence ng pinuno ng angkan, galit na sabi ni Gusha. Sino ang maglalakas loob na palayasin siya? Iniisip ba ninyong lahat na magrebelde? Natigilan ang mga ahas sa dagat. Dahil alam nilang hindi nagsisinungaling si Gusha, hindi nila alam kung paano magpapatuloy. Hahayaan na ba nila silang umalis ng ganoon na lang? Kung gayon, bakit siya nagmadaling lumapit para pigilan sila? Dahil lang sa sinabi mong inimbitahan ka ng patriarka, ibig sabihin ba noon ay inimbitahan ka rin ng patriarka? May ebidensya ka ba? Isa lamang siyang hamak na tao, ano ang mga kwalifikasyon niya para matanggap ang imbitasyon ng pinuno ng angkan? Tumawa si Guli habang patuloy na kinukutya si Terence. Medyo nawala ng malay si Terence sa ugok na ito. Napagpasyahan niyang magpadala ng isa pang killing intent at patalsikan muli si Guli. Sa pagkakataong ito, medyo mas mabigat ang atake ni Terence. Kung ito ang dating naliwanagang dunan, maaaring samuka na siya ng dugo at nagtamo ng malubhang pinsala. Gayunpaman, ang malakas na katawan ng ahas sa dagat ay muling nakatulong kay Guli na maiwasan ang mga pinsala. Matapos gamulong ng ilang beses sa lupa, bumalik siya na parang walang nangyari. Gayunpaman, mas maraming takot at pangamba ang nasa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Terence. Inimbitahan ako ng inyong haring dragon na ahas dagat bilang panauhin. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, bumalik kayo at tanungin ang inyong hari. O ganito ba ang pakikitungo ninyong mga dragon na ahas dagat sa inyong mga bisita? Kung ganoon nga, wala nang sulit na pagbisita ko para bawain ang Dragon Island. Panguuyam ni Terence. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak at pag-alipusta para sa bawain ng Dragon Island. Natigilan sina Guli at ang iba pa. Nakakahiya para sa isang tao na tingnan ang buong bahaing Dragon Island. Kung babalik siya at ikakalat ang balita, mahihiya ang mga maharlikang pamilya ng walang katapusang dagat na harapin ang kahit sino. 5,652. Hindi namin alam kung totoo o hindi, kaya papayagan ka muna namin sa isla. Kung nagsasalita ka lang ng kalokohan, huwag mo nang isipin na umalis dito ng buhay. Naging matigas ang mukha ni Guli, ngunit wala siyang gaanong lakas ng loob na kausapin si Terence ngayong medyo nakonsensya na siya. Malamang na si Guli ang pinuno ng grupo, hindi nagsalita ang iba pagkatapos niya silang papasukin. Si Terence at ang iba pa sa isla lamang ang maaari nilang papasukin. Nang umalis si Gusha, sumengot pa siya ng malakas kay Guli. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo nang may pagmamalaki sa kanyang mukha. Tuwang-tuwa siyang makita si Guli na pinalipad ng 2 beses ng magkasunod. Sa gitna ng isla, mayroong isang malaking palasyo ng dragon ng dagat. Medyo magaspang ang estilo, at halata na hindi ito isang bagay na mahusay gawin ng lahi ng dragon ng dagat.
Para kay Terence, ito ay nakakatakot at napakasimple. Gamit ang kanyang pandama sa espiritu, natagpuan ni Terence ang isang bahagi ng palasyo na tinutukoy ni Gusha. Pareho ang estilo nito, ngunit ang magandang tanawin sa ilalim ng dagat ay isang natural na palamuti. Ito ay lubos na kawili-wili. Hindi lamang mga dragon ng baha ang nasa isla, mayroon ding iba pang mga halimaw sa dagat bilang mga tagapaglingkod. Si Terence at ang ahas na Languza ay dinala sa isang malaking bulwagan na walang pader, at sila ay naupo sa isang mesang bato. Pagkaalis ng halimaw sa dagat, tanging sina Terence at ang dalawa pa ang natira sa walang laman na bulwagan. Hindi sila nakapagsalita habang ninanamnam ang simoy ng dagat. Malaki ang bulwagan, ngunit masangkop itong tawaging pavilion. Pagkaraan ng maikling panahon, sa wakas ay lumabas ang ahas dagat na hari ng dragon. Hindi siya nagdala ng iba pang mga ahas, kundi nag-iisa. Nahihiyang sumulyap si Gusha kay Terence. Nandito mismo ang ahas dagat na hari ng dragon, pero walang ibang bisita maliban sa kanya at sa babaeng si Kilang. Medyo hindi maganda ang hapunang ito. Lolo. Tumayo si Gusha at magalang na nagbigay ng saludo. Bahagyang tumango lamang ang Dragon King ng ahas sa dagat at hindi na nagsalita pa. Pagbati, hari ng dragon. Sumunod ang Ichiro niya. Bagamat isa lamang siyang dragon sa baha, malinaw na mas masaya siyang tawaging hari ng dragon. Kaya naman, ngumiti ang hari ng dragon na ahas sa dagat at sinabing, Shijichiro, mahusay ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Maswerte si Gusha na may kaibigan kang tumulong. Binubugbog mo ako, haring dragon. Ito ang dapat gawin ni Snake Ichiro. Mukhang natuwa si Snake Ichiro at mabilis na mapagkumbabang sinabi. Hinikayat siya ng Kraken Dragon King bago bumaling kay Terence. Ikaw si Terence, di ba? Nabalitaan ko mula kay Kilang nagsikap ka rin ng husto sa pagkakataong ito, kaya inimbitahan kitang maging panauhin sa Flood Dragon Island para magpasalamat. Hindi madali para sa inyong mga tao na kainin ang mga masasarap na pagkain ng walang katapusang dagat, kaya sana huwag kayong mag-arte. Kumunat ang noo ni Terence. Magalang ang dating ng Kraken Dragon King, ngunit puno ng kayabangan ang tono niya. Siya ang hari ng walang katapusang dagat, at normal lang sa kanya ang maging mayabang. Ano ang meron sa hitsura at tono ng paghamak? Salamat sa iyong imbitasyon, hari ng dragon. Bahagya na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa paraang hindi mapagkumbaba o labis-labis. Dahil ganito ang ugali ng hari ng dragon ng Kraken, halos alam na alam ni Terence ang kanyang ginagawa. Tumango ang Kraken Dragon King at hindi na nagsalita pa kay Terence. Humarap siya kay Ichiro Kilang, malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito. Ang mga ninuno mo ay galing sa aming Sea Dragon Tribe kaya hindi kita aapihin. Mula ngayon, ikaw na ang magiging prinsipe commander ng walang katapusang dagat na Lian Luo. Magtagumpay ka, malaki ang inaasahan ko sa iyo. Tuwang-tuwa si Ichiro ng ahas at mabilis na lumabas upang magpasalamat sa kanya, nagpapasalamat si Ichiro sa aking hari para sa kanyang biyaya. Sa hinaharap, dadaan siya sa apoy at tubig para sa kasaganaan ng maharlikang pamilya ng walang pag-aalinlangan. Ang tinaguriang prinsipeng commander ay karaniwang miyembro ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Bagamat hindi kalakihan ang dagat ng Lian Luo, dahil sa titulong prinsipeng commander, maituturing na nakapasok na sa tunay na kaibuturan ng walang katapusang dagat ang ahas na Ichiro. Kung makakapag-transform siya bilang isang Sea Serpent, mas maaabot niya ang titulong ito sa hinaharap at tunay na mapabilang sa core circle ng Sea Serpent Dragon. Napakahusay. Sa isang bata at may potensyal na junior na tulad mo, magkakaroon ng pagkakataon ng ating Sea Beast Clan na umunlad at umunlad. Malumanay na sabi ng Kraken Dragon King bago bumaling kay Terence. Tungkol naman sa ating kaibigang tao, mayroon ka bang anumang gantimpalang gusto mo? Dahil hindi ka miyembro ng Sea Beast Clan, ang posisyon sa walang katapusang dagat ay walang kabuluhan para sa iyo. Ang ibig sabihin ng mga salita niya ay maaari na siyang umuwi pagkatapos makakuha ng ilang benepisyo, at hindi siya dapat umasa na tunay na makikilala ng angkan ng mga halimaw sa dagat. Kumunat muli ang noo ni Terence. Bakit siya hindi pinapansin ng hari ng dragon na ahas sa dagat? Gantimpala. Sino ba siya sa akala niya? Kung hindi dahil kay Gusha, sino ang haharap sa isang matandang dragon na katulad mo? Sandali lamang siya rito, at hindi niya kailangang makipagtalo sa hari.
Wala siyang pakialam sa ugali ng hari, at ang gusto lang niya ay makamit ang kanyang layunin. Haring dragon ng ahas sa dagat, hindi ko kailangan ang iyong gantimpala. Nandito lang ako para makipagkasundo sa tribo ng dragon ng ahas sa dagat. Mahinang sabi ni Terence, binigyang diin lamang ang salitang, gantimpala, upang banayad na maipahayag ang kanyang kapangyarihan. Bilang tagapagligtas ni Gusha, si Terence ay hindi isang lingkod ng angkan ng dragon ng ahas sa dagat na nangangailangan ng gantimpala mula sa haring dragon ng ahas sa dagat. Pinaikit ng Kraken Dragon King ang kanyang mga mata. Naintindihan niya ang gustong sabihin ni Terence. Sa totoo lang, maliit niya si Terence, isang tao. Ang imbitasyong ito ay para lamang sa pagpapakitang gilas. Gusto niyang bigyan ng mukha ang lahing Kraken. Lolo, masyadong mayabang ang taong ito. Gusto niya talagang makipagkasundo sa lahi nating dragon na ahas sa dagat. Nakakatawa ito. Pagkasabi ni Terence, pumasok agad si Gully sa bulwagan kasama ang isa pang Kraken Dragon. Kasama ang Kraken Dragon King, bumalik ang kumpiyansa ni Gully at pinutol si Terence. Lumingon ang hari ng dragon, ang ahas dagat, upang tingnan si Gully at ang ahas dagat na dragon sa tabi niya. Mahinahon niyang sinabi, Gully, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Siya ang tagapagbigay ni Gusha, kaya may karapatan siyang humingi ng ilang bagay. Ang isa pang dragon na ahas dagat ay sumulyap kina Gusha at Terence nang may paghamak bago yumuko sa dragon na hari ng ahas dagat, Lolo, narito ang mga apo mo para istorbohin ka. Ayos lang. Blue Ancient, dahil nandito ka na, pwede kayong umupo ng magkasama. Mabuting samahan natin ang ating mga panauhing tao. Sabi ng Dragon King na may kaaya-ayang ekspresyon. Ang wikang ito ay isang henyo sa lahi ng dragon na ahas dagat. Mula sa pagiging ahas dagat, siya ay naging isang dragon na ahas dagat sa murang edad, at naging isang misteryosong eksperto sa ascension sa maagang yugto. Kung sasabihin ng isa kung sino ang malamang na mag-evolve bilang isang sea dragon sa mga nakababatang henerasyon, iyon ay si Blue Ancient. Bagamat siya ang pangalawang kahalili sa linya, siya ang pinakaangkop sa puso ng hari ng dragon na ahas dagat. 5,653. Salamat, sabi ni Gully habang nakaupo kasama si Gully. Tumingin siya kay Terence. Tao, huwag mong isipin na makakagawa ka ng kasunduan sa angkan ng mga dragon na ahas sa dagat dahil lang sa nailigtas mo si Gusha minsan. Dapat may limitasyon ang iyong labis na kumpiyansa. Sa tingin mo, anong katayuan mo para maging kapantay ng angkan ng mga dragon na ahas sa dagat? Galit na sabi ni Gusha, Gano, sino ka ba sa akala mo? Ito ang pag-uusap ni na Lolo at Boss Terence, wala kayong karapatang sumingit ni Gully. Tama. Tumahimik kayong lahat. Ungol ng ahas dagat na hari ng dragon at pinutol ang mga salita ni Gusha. Pinigilan din niya sina Gano at Gully sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tao, sabihin mo muna sa akin kung ano ang gusto mo. Sinabi ng hari na ito na gagantimpalaan ka niya. Hanggat hindi ito masyadong sobra, matutugunan ng hari na ito ang iyong kahilingan. Sa totoo lang, wala nang masyadong pag-asa si Terence ngayon. Sa pinakamarami, kaya niyang manghuli ng mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, dahil sinabi na iyon ng ahas sa dagat na hari ng dragon, kailangan niya itong banggitin kahit na gumana ito o hindi. Umaasa akong makapagpalit ng 3,000 inner cores ng mga halimaw sa dagat kasama ang dragon tribe ng ahas sa dagat bawat taon. Ang level ratio ay 300 para sa bagong soul stage, 900 para sa golden core stage, at 1,800 para sa foundation establishment stage. Iniisip ko kung pumayag ba ang Dragon King ng ahas sa dagat. Hindi lang binanggit ni Terence kung ano ang ibibigay niya bilang kapalit, kung may intensyon ang hari, ipagpapatuloy niya ang negosasyon, ngunit kung hindi, wala itong saysay. Gaya ng inaasahan, hindi man lang nagtanong ang Kraken Dragon King tungkol sa mga kondisyon ni Terence at direktang tinanggihan ito, imposible. Ang mga panloob na core ng ating si Beast Clan ay hindi kailanman ibibigay sa mga tao. Bukod pa rito, 3,000 sila bawat taon. Dahil sa pagliligtas mo kay Gusha, bibigyan kita ng 30 panloob na core ng si Beast pagbalik mo mamaya. Ang ratio ay aayusin ayon sa iyong panukala. Galit na galit si Terence, 30 core ng halimaw. Gusto ba niyang paalisan ang isang pulubi? Nakapatay si Terence ng 2,000 halimaw sa dagat noong labanan sa isla, bakit niya pakikialaman ang 30 core?
Ang mas malala pa ay nabanggit ito nina Terence at Gusha habang nag-uusap sila. Sinabi rin ni Gusha kay Terence na daan-daang libong halimaw sa dagat ang namamatay dahil sa natural na mga sanhi bawat taon sa walang katapusang dagat. Libo-libong panloob na core ang parang isang patak sa karagatan. Para sa mga halimaw sa dagat ng walang katapusang dagat, kung saan ang malalakas ay nananakit sa mahihina, hindi mahalaga kung ang mga panloob na core na ito ay ibinigay sa mga tao o hindi. Pero ngayon, tinanggihan na ng Kraken Dragon King ang mungkahi ni Terence, ayaw niya ngang marinig ang mga kondisyon ni Terence. Sobra na ito. Haring dragon ng dagat, hindi ko hinihingi ng libre ang iyong panloob na elixir. Ang sangkatauhan sa sinaunang mundo ng martial arts ay gagamit ng mga espiritual na jade o iba pang mga bagay para ipagpalit ito. Ito ay isang panalo para sa magkabilang panig. Bakit hindi ko ito matatanggap? Malamig na sabi ni Terence, pinipigilan ang kanyang galit. Walang dahilan. Walang pakialam na sagot ng hari ng dragon, ang ahas sa dagat, marangal ang lahi ng halimaw sa dagat. Kahit ang mga panloob na core na naiwan pagkatapos ng natural na kamatayan ay hindi madaling mahawakan ng mga tao. Kaya, walang saysay na magsalita ka pa. Hindi mo na kailangang pag-usapan pa ito. Nakakatawa lang ang ganoong argumento. Inisip ba ng matandang ito na hindi makukuha ni Terence at ng mga tao ang mga core kung hindi siya magpapalit? Sa pinakamarami, kakaunti pang halimaw sa dagat ang mapapatay nila. Mas gugustuhin pa ng Kraken Dragon King na mapatay sa walang katapusang dagat kaysa gamitin ang mga core ng mga halimaw sa Dead Sea para ipagpalit sa mga mapagkukunan. Sa pananaw ni Terence, isa siyang hanggal na hari. Ha! Kaya ito ba ang sinseridad ng dragon na ahas dagat? Sige, kunwari wala akong sinabi. Sabi ni Terence nang may malamig na ngiti. Tila hindi na niya kayang makipag-usap pa sa hari ng dragon na ahas dagat na ito. Tao, huwag mong isipin na kaya mo kaming takutin, mga dragon na ahas dagat, dahil lang sa ikaw ang tagapagligtas ni Gusha. Pangiinis na sabi ng hari ng dragon na ahas dagat. Lolo, paano tayo pinagbabantaan ni Boss Terence? Gusto lang niyang makipagpalitan ng kaunting panloob na kaibuturan bawat taon, iyon lang. Walang masama doon. Ipinagtanggol ni Gusha si Terence, ngunit hindi niya maintindihan ang intensyon ng Kraken Dragon King. Nakatadhana na walang mangyayari mula rito. Hindi na kinailangang magbuka ng bibig ang Dragon Serpiente sa dagat. Sinaway ni Guli at Guli, Gusha, tandaan mo ang sarili mong pagkatao. May lakas ka pa rin ng loob na tawagin ang isang boss na tao rito. Nakakahiya talaga. Iniligtas ni Boss Terence ang buhay ko, ano pa ang dapat ikahiya? Sa kabilang banda, kayong dalawa naman ang nagpapasiklab ng apoy at nagiging dahilan para lalong mawala ng bait ang ating si Serpent Dragon Clan. Si Gusha ay tuluyan ng umungol ng walang humpay. Tama na. Malungkot na sigaw ng ahas dagat na hari ng dragon. Anong klaseng mga tao kayo? Magpigil kayong lahat. Ang panloob na tunggalian sa harap ng isang taong tulad ni Terence ay malinaw na nagpalungkot sa ahas dagat na hari ng dragon. Hindi niya gusto si Gusha noong una pa lang, at ngayon ay itinoon niya ang lahat ng kanyang pagkadismaya kay Gusha, hindi man lang sinisisi ang dalawa. Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso. Hindi naman nagsasalita ng kalokohan si Gusha. Medyo nakakailang nga ang posisyon niya sa si Serpent Dragon Tribe. Siya ang pangatlo sa linya ng kahalili sa pangalan, pero hindi siya nito napansin. Dahil sa paborito ng hari ng dragon na ahas dagat, agad na sumikat ang kay-abangan ni Guli. Lolo, talagang napahiya ni Gusha ang ating angkan ng dragon na ahas dagat. Marahil ay nakulam si Gusha o kung ano man matapos siyang mabihag ng mga tao. Maaari ko po bang tingnan kung pinabalik ba ng mga tao si Gusha para maging especially iya, Lolo? Naging pangit ang ekspresyon ng mukha ni Ichiro. Malaki ang butas ng utak ng hanggal na ito. Kaya niyang bumunot ng kahit ano. Kung ganoon, hindi ba't ibig sabihin noon ay naging kasabwat din si Ichiro sa pakikipagsabwatan sa mga tao? Nakakalungkot na kahit si Kilang ang prinsipe na commander ng dagat Lianluo, wala siyang karapatang magsalita sa kasalukuyang sitwasyon. Yumuko na lang siya sa galit at isumpa si Guli sa puso. Guli, tama na. Hindi ako nagkimkim ng sama ng loob sa iyo dahil sa pang-aapi mo sa akin sa lahat ng ito, pero kung insultuhan mo ulit ako at si Boss Terence, hindi kita palalayasin. Itinuro ni Gusha si Guli at umungol.
Lalong ikinagalit ito ng dragon serpiente sa dagat na hari ng mga dragon. Ayo, binubuli kita ng matagal na panahon at hindi ka man lang nag-ingay. Mukhang napaka-confident mo talaga. Mukhang kailangan kong magpasalamat sa awa mo. Paano kung ganito, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin at makipagtawaran ka sa akin. Ipakita mo sa akin na hindi mo hahayaang magtagal pa ang bagay na ito. Sabi ni Guli na may nanunuyang ekspresyon. Alam na alam niya ang lakas ni Gusha. Sapat na iyon para sa isang hamak na nilalang na ipinanganak mula sa isang paghahalo sa isang ahas sa dagat upang magkaroon ng lakas ng isang maagang yugto ng bagong silang na Soul Realm Cultivator. Kailan pa siya hindi lubusang nasakop nito, Guli? Maaari siyang matakot sa sino man maliban sa kanya, Gusha. 5,654. Hindi na nakatiis si Gusha. Agad siyang sumugod mula sa likod ng mesa. Ang kanyang napakalaking aura ay tuluyang bumalot kay Guli at agad na lumitaw sa harap niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Guli sa gulat. Ang aura ni Gusha sa mystical na pangunahing yugto ng Ascension ay ganap na nabunyag sa sandaling ito. Hindi na siya ang baguhang bagong soul stage na madali niyang namanipula noon. Ngunit huli na para mapagtanto ito ngayon. Bagamat ang pagkakaiba sa pagitan ng maagang yugto ng mahiwagang pag-akyat at ng tugatog ng orihinal na antas ay tila isang antas lamang, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang antas na ito ay parang distansya sa pagitan ng langit at lupa. Ang dragon na pangbaha sa dagat ay naging ganap na dragon na pangbaha. Ito ang pinakadakilang sagisag ng antas na ito. Nasa tabi lang ni Guli si Gano. Nabigla rin siya nang matuklasan niya ang lakas ni Gusha. Gayunpaman, isa rin siyang powerhouse sa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Hindi siya basta-basta tatayo at papanoorin ang pag-atake kay Guli. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Guli, lumitaw si Gano sa harap niya na parang nag-teleport. Pilit niyang hinaranggan ang atake ni Gusha at napilitang umatras si Gusha. Tutal, ang lakas ni Gusha ay malakas na nadagdagan ng Central. Bagamat nag-mutate ang paggamot ni Terence, lalo lamang nitong pinalaki ang kanyang potensyal. Ang kanyang kasalukuyang lakas at karanasan ay malayo sa kay Gusha, kaya normal lang para sa kanya na matalo sa isang galaw. Noong una, pinayagan ng hari ng dragon na hari ng ahas sa dagat si Guli na turuan ng leksyon si Gusha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muntik nang baligtarin ni Gusha ang sitwasyon ni Guli. Sandali siyang tumingin kay Gusha nang may pagtataka at hindi nagsalita. Pinaikit ni Gano ang kanyang mga mata at tumingin ng malalim kay Gusha. Tumanggaw siya ng bahagya at sinabing, nasa maagang yugto na siya ng mahiwagang Ascension Realm, talagang hindi inaasahan ito. Dahil may karapatan kang hamanin ako, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung matatalo mo ako, magsasalita ako para sa iyo sa harap ni Lolo. Paano? Noon pa man ay minamaliit na ni Gano si Gusha. Bukod pa sa pagkakaiba ng lakas, nangunguna rin siya kay Gusha sa sunod-sunod na paghalili, hindi pa kasama ang pagkakaiba ng katayuan sa puso ng ahas dagat na hari ng dragon. Sa madaling salita, si Gusha, na nasa maagang nascent soul realm, ay wala man lang kwalifikasyon para makapasok sa paningin ni Gano. Si Guli lang, na nasa ranggo kasunod ni Gusha at ang kakayahan ay higit pa kay Gusha, kaya naman patuloy niyang sinusubukang atakihin si Gusha. Gayunpaman, ngayong nagpakita na si Gusha ng lakas na hindi mas mababa kaysa sa kanya, at hindi pa ito naging isang dragon na ahas sa dagat, hindi niya maiwasang hindi ito maliitin. Natural lamang na gusto niyang malaman ang tunay na lakas ni Gusha. Mukhang walang pakialam ang hari ng dragon na ahas sa dagat. Bagamat hindi man lang pagsubok ang maikling pag-uusap nila ngayon, sigurado siyang hindi kayang tapatan ni Gusha si Gano gamit ang paningin nito. Dahil may ganitong intensyon si Gano, magkukunwari siyang hindi niya ito naririnig. Tutal, si Gano ang paborito niyang apo. Nagatubili sandali si Gusha dahil hindi naman siya kailanman tinatrato ni Gano bilang kalaban. Hindi niya ito binubuli tulad ng ginawa ni Guli, o sa halip, kinamumuhian niya itong apihin. Kaya naman, hindi naman talaga kinamumuhian ni Gusha si Gano. Kay Terence lang siya maaaring humingi ng payo. Bahagyang ngumiti si Terence at tumanggo kay Gusha, hudyat na pumayag ito. Dahil hindi maganda ang impresyon ng lahi ng dragon sa mga tao, magandang ideya na tulungan si Gusha na umangat sa tuktok. Kung si Gusha ay kusang tatalon, makabubuting hayaan na lang si Gusha na magyabang.
Iwinaksi ni Gusha ang lahat ng kanyang pag-aalala matapos pumayag si Terence na umakyat sa entablado, mabuti. Kung gayon ay mararanasan ko ang kapangyarihan ng henyo ng ating lahi ng dragon na Kraken. Kung papalarin kang manalo sa isa o dalawang galaw, sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Sa tingin mo bababawiin ko ang sinabi ko para sa napakaliit na bagay na to? Tinignan ni Gano si Gusha ng may paghamak at sinabing, isang taong katulad mo lang ang seseryosohin yan. Tumigil ka na nga, di ba? Tama. Sigaw ni Gusha habang pinapatamaan niya si Gano. Kahit alam niyang maaaring hindi siya ang kalaban ni Gusha, hindi man lang natakot si Gusha. Ang kanyang matigas na aura ay medyo nakakagulat. Kahit si Gano ay kinailangang alisin ang kanyang paghamak at harapin ng seryoso ang atake ni Gusha. Gustong seryosong lumaban ng magkabilang panig pero ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence. Ginamit niya ang kanyang spirit sense para paganahin ang kanyang martial skill, nagpatawag ng kidlat at tinamaan ang ulo ni Gano. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, si Gano ay tinamaan ng kidlat sa lupa. Patuloy siyang nanginginig. Bagamat hindi siya napatay ng ataking ito, sapat na ito para pansamantala siyang mawala ng kakayahang gumalaw. Nabigla rin si Gusha sa sitwasyon, ngunit naiintindihan niya na tinutulungan siya ni Terence kahit hindi niya alam. Maaaring isipin ng isang makalumang tao na ang mga kilos ni Terence ay isang insulto sa diwa ng tunggalian, ngunit pakiramdam ni Gusha ay palaging tama ang kanyang amo. Natural lamang na tulungan niya ito. Ano ang kakaiba rito? Sinamantala ang katotohanang hindi makagalaw si Gano, pinalipad siya ni Gusha ng wala kahirap-hirap. Maituturing itong isang tagumpay para sa kompetisyong ito. Natulala si Guli. Ano ba ang nangyayari? Bigla na lang nabigo si Gano. Ang lakas talaga ng lightning martial technique na yan. Talagang pinagkadalubhasaan na ni Gusha ang isang napakalakas at kahangahangang teknik. Kung gayon, sino ang maglalakas loob na apihin siya sa hinaharap? Hindi naman siya aapihin ito, di ba? Nakita ng ahas dagat na hari ng dragon ang bahagyang pagkatulala na naranasan ni Gusha nang lumitaw ang kidlat, at nahinuha na ang skill ng kidlat na tumama kay Gusha ay hindi sa kanya. Ang pinakakahina-hinalang tao ay, syempre, ang walang pakialam na si Terence. Hindi talaga simple ang taong ito. Tumingin ng malalim ang Kraken Dragon King kay Terence at napaisip. Nagamit ni Terence ang isang martial skill sa mismong ilong niya nang hindi niya namamalayan. Ang lakas niya ay hindi masukat. Mukhang hindi magandang gawin ang makasakit ng damdamin ng ganoong tao. Ang walang katapusang dagat ay isang lugar kung saan ang malalakas ay nananakit sa mahihina, at ang malalakas ay iginagalang. Ito ay isang walang hanggang tuntunin, kaya ang pagbabago sa isip ng ahas sa dagat na hari ng dragon ay natural lamang. Guli, puntahan mo at tingnan mo kung nasugatan si Guli. Dalhin mo siya sa isang lugar para makapagpahinga. Nagdesisyon ng ahas dagat na hari ng dragon at pinaalis si Guli. Nagkataon lang na medyo nag-aalala rin si Guli nang makita niya si Gusha. Gustong-gusto na rin niya na umalis ito. Kaya naman agad siyang pumayag at nagmamadaling umalis. Nang makita ito ni Gusha, tuluyan nang nawala ang hinanakit sa kanyang puso dahil sa pang-aapi sa kanya sa lahat ng oras na ito. Humarap siya sa dragon, ang ahas sa dagat, at sinabing, Lolo, nangako sa akin si Gano na tutulungan niya ako. Kahit wala siya rito, narinig mo na ang tungkol dito, di ba? Sige, hindi mo na kailangang sabihin pa. Walang ekspresyong ikinumpas ng Kraken Dragon King ang kanyang kamay bago bumaling kay Terence. Pwede bang pumayag ang haring ito sa iyong kahilingan? 3,000 panloob na core ng halimaw sa dagat bawat taon. Ipaubaya mo na lang ang bagay na ito kay Snake Ichiro. Maaari mo na lang siyang hanapin ng direkta sa hinaharap. 5,655. Sige, magpapadala ako ng tao para kontaken si Snake Ichiro. Hindi nagpasalamat si Terence sa serpent ng dagat na si Dragon King. Ang kasunduang ito ay napanalunan ni Gusha, wala itong kinalaman sa serpent ng dagat na si Dragon King. Dahil ganoon nga, magpapadala ako ng ahas na Ichiro para ihatid ka palayo. Walang taong nakatuntong sa baha sa Dragon Island. Ikaw ang una, at sana ikaw ang huli. Nag-utos ang Kraken Dragon King na paalisan ang bisita, na nilinaw na ayaw na niyang bumalik pa si Terence.
Ayaw niyang masaktan si Terence, pero ayaw rin niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Terence. Nakatanim na sa kanyang mga buto ang paghamak at puot na mayroon siya sa mga tao, at sapat na iyon para tretuhin niya si Terence ng ganito. Lolo, sana ay makalabas ako kasama si boss para makakuha ng kaunting karanasan. Wala naman akong magagawa sa Flood Dragon Island. Baka matapos ko ang aking pagbabago sa lalong madaling panahon kung susundin ko si boss. Mabilis na hiling ni Gusha nang makita niyang papaalisin na ng hari si Terence. Sumulyap ang hari ng dragon na ahas dagat kay Gusha at sandaling nag-atubili. Hindi niya masyadong binigyang pansin ang apo niyang ito. Hindi naman masama na sabihin niyang hindi siya dapat pagbigyan. Kung hindi dahil sa mukha ng tribo ng dragon na ahas dagat, hindi sana magiging malaking bagay ang pagkamatay ni Gusha. Gayunpaman, narating na ni Gusha ang maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Para sa Dragon Tribe na ahas dagat, isa siyang bihira at mahalagang puwersang panlaban. Lalo na't hindi pa nagbabago si Gusha, may bahid ng inaasahan ang Dragon King na ahas dagat para sa kanya. Kung isa sa alang-alang na ang kasalukuyang lakas ni Gusha ay dahil lamang sa pagpunta niya sa lupain ng isang tao, marahil ang pagsunod kay Terence ay maaaring makatulong upang mapabuti ang kanyang lakas. Isa pa, hindi pa rin gusto ni Gusha, ang ahas dagat na hari ng dragon, kaya pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumanggo siya at sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Salamat, Lolo. Masayang pasasalamat ni Gusha matapos makuha ang kumpirmasyon at dinala si Terence at ang kanyang Ichiro sa dalampasigan. Natupad ang layunin ni Terence rito, hindi ito isang masayang paglalakbay, pero kahit papaano ay hindi niya nasayang ang kanyang oras. Pagkalabas ng bulwagan, ngumiti si Terence kay Gusha. Gusha, salamat sa iyo ang lahat sa pagkakataong ito. Boss, ano ba yung pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo, paano ko naturuan sina Guli at Guli ng leksyon ng ganoon kadali? Kung gusto mo talagang magbilang, hindi naman talaga ako nakatulong ng malaki. Sa huli, lahat ng yun ay salamat sa'yo, boss, na palihim na kumilos. Tumawa si Gusha at sinabi. Medyo maganda ang mood niya. Hindi maganda ang pakikitungo ng Kraken Dragon King kay Terence, at wala ni isa sa kanila ang makakapagpabago nito. Hindi nila ito binanggit, at ayaw pag-usapan ni Terence kung sino ang mas nagambag. Iniba niya ang usapan at kinausap ang ahas na si Ichiro tungkol sa kasunduan. Sa katunayan, noong nandito si Terence, hindi na kailangang makipagkasundo. Walang magsasalita kung tatanggapin niya lang ito. Pero malapit nang umalis si Terence sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Walang anumang pagtutol ang kanyang Ichiro, ngunit mahirap garantyahan na hindi sasamantalahin ng iba pang mga halimaw sa dagat ang pagkakataong pahirapan siya. Dahil dito, mas makabubuting makipagkasundo sa kalaunan, at ang bagay na ito ay sa huli ay mapapasa kay Reggie at sa iba pa. Matapos ayusin ni Terence ang mga detalye ng pakikipag-ugnayan, maaari na siyang magretiro. Gusha, aalis na ako sa napakatandang munting Jangho sa loob ng ilang araw. Walang saysay na sundan mo ako. Bakit hindi ka pumunta sa dagat ng Lianluo kasama ang Ichiro? Humarap si Terence kay Gusha pagkatapos niyang gawin ang kilang. Walang pakialam na sumagot si Gusha, boss, susundan kita saan ka man pumunta. Kung aalis ka, sabay tayong aalis. Hindi naman yan malaking problema. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi ba narinig ng lalaking ito na aalis na siya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban? Sinusundan pa rin ba niya ito? Gusha, noong sinabi kong aalis na ako sa maliit na mundo ng sinaunang panahon, ang ibig kong sabihin ay aalis na ako sa espasyong ito at pupunta sa ibang mundo. Simpleng paliwanag ni Terence, kung sakaling hindi talaga maintindihan ni Gusha. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Gusha na nagsabi, hindi ba't mas mabuting pumunta sa ibang mundo? Ayokong manatili ng matagal sa walang katapusang dagat. Kuya, dapat mo akong isama. Hindi ka pwedeng pumunta. Gusto sana siyang dalhin ni Terence sa Sky Class Island, pero siya mismo ang nagpakita ng essence spirit niya rito. Imposibleng pumunta roon si Gusha. Boss, kung kaya mong umalis, kaya ko ring umalis. Matatag na sabi ni Gusha, determinadong manatili kay Terence. Sumakit ang ulo ni Terence, hindi niya maipaliwanag agad.
Hahayaan na lang niya ang lalaking ito na sumunod sa kanya, at maiintindihan niya kung bakit maaaring umalis si Terence ngunit hindi niya magagawa kapag nakabalik na sila. Habang iniisip ang Sky Class Island, biglang naisip ni Terence ang ugnayan sa pagitan ng mga sekta at paksayon sa sinaunang mundo ng martial arts at binago ang usapan. Gusha, may itatanong ako sa iyo. Ang iyong angkan ng dragon na ahas sa dagat ay dapat sanay nabuhay ng mas matagal kaysa sa angkan ng tao. Alam mo ba kung may anumang malalaking pagbabago sa mundong ito noong unang panahon? Boss, bata pa ako. Paano ko malalaman ang mga nangyari noon? Tanong ni Gusha na may gulat na ekspresyon. Kumurap si Terence, ano ang koneksyon ng pagiging bata at ang pagkaalam sa mga bagay-bagay noong unang panahon? Kahit ang mga estudyante sa elementarya sa sekular na mundo ay alam ang kasaysayan ng 5,000 taon. Kalimutan mo na, mukhang hindi naman edukado ang lalaking ito. Tatanungin ko na lang si Ichiro. Sinunod ni Terence ang sinabi sa kanya, hindi pinansin si Gusha at lumingon para magtanong, narinig na ba ni Snake Ichiro ang mga ganitong bagay? Dapat may mga katulad na alamat o tala sa walang katapusang dagat, di ba? Tumawa ng tuyo si Ichiro ng ahas. Sa totoo lang, wala tayong ugali na magtala ng mga bagay-bagay, mga halimaw sa dagat. Tungkol naman sa mga alamat, karamihan sa atin ay nakikita lang muna nating umaakyat ang ating biktima at kumakain ng busog. Wala tayong dapat ikwento, di ba? Pakiramdam ni Terence ay sayang lang ang oras niya sa pagtatanong sa kanila ng mga ganoong bagay, mas mabuting tanungin niya ang ibang mga sekta kung may mga talaan nito pagkatapos niyang bumalik sa paaralan ng Percival. Kung pag-uusapan ng pamana ng kultura, ang mga tao ay tunay ngang mas malakas kaysa sa mga halimaw sa dagat, hindi man lang maihahambing ang dalawa. Pagkatapos umalis sa bahaing Dragon Island, patuloy na binuhat ni Gusha si Terence habang dinala ni Kilang ang kanyang mga tauhan sa dagat Lianluo upang kunin ang kanyang pwesto. Pagkatapos nilang maghiwalay, biglang bumilis ang takbo ni Gusha, at ang oras na ginugol upang makabalik sa sekta ng Percival ay lubhang nabawasan. Sa loob ng 2 araw na wala si Terence, si Reggie at ang mga disipulong lumahok sa pagtitipon ay bumalik na may dalang maraming gantimpala. Matapos marinig na bumalik na si Terence, isang malaking grupo ng mga tao ang nagmadaling lumabas upang salubungin siya. Matapos ang ilang oras na pakikipag-usap sa lahat, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Terence na tawagin sina Reggie at Zijan. Mayroon bang anumang talaan ng ating Green Cloud School ng anumang malalaking pagbabago na nangyari sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon? Halimbawa, ang mga pagbabagong nakaapekto sa buong Jiangho at sa mana ng bawat pamilya. 5,656. Hindi ko pa naririnig yan. Umiling si Reggie. Mayroon ka bang impresyon tungkol dyan, pangalawang pinuno ng sekta na si Hong? Lumingon din si Terence para tingnan si Zijen. Tutal, siya ang dating pinuno ng sekta ng Percival, habang si Reggie ay isang normal na elder na may gininto ang core, at ang panghuli. Walang maihahambing sa kanilang dalawa. Kumunot ang noo ni Zijen at nag-isip sandali, saka nagsalita ng may pag-aalinlangan, kung gusto itong itanong ng Marshal Grand Uncle, tila nakarinig na ang disipulong ito ng ilang alamat sa lugar na ito, ngunit isa lamang itong alamat at walang malinaw na tala. Nagliwanag ang mga mata ni Terence. Wala siyang gaanong pag-asa, ngunit hindi niya inaasahan na narinig ito ni Zijen. Napukaw ang kanyang interes, at sinenyasan niya si Zijen na magpatuloy. Hindi nang ahas si Zijen na maging mabagal. Si Terence ay hindi lamang haligi ng paaralan ng Percival, kundi pinuno rin ng buong sinaunang Jiangho. Anumang bagay na maaaring maging interesante kay Terence, alamat man o hindi, kailangan niyang sabihin ng detalyado kay Terence. Senior Lolo, nabalitaan ko na mga 10,000 taon na ang nakalilipas, nagkaroon nga ng isang malaking sakuna sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Hindi pa mapapatunayan ang partikular na sitwasyon ngayon. Ang tanging alam lang natin ay noong panahong iyon, halos nawasak ang lahat ng sekta at pamilya. Ang mga nakaligtas ay wala pang isa sa 100, at silang lahat ang pinakamababang antas na disipulo ng bawat pamilya. Mabagal na nagsalita si Zijen. Tutal, hindi naman ito mahalaga. Kahit siya mismo ay hindi ito masyadong natatandaan. Kailangan niyang ayusin ang kanyang mga alaala habang nagsasalita.
Hindi nagmamadali si Terence, pinag-isipan niya ito habang nakikinig, at naramdaman niya maaaring ito ang katotohanan. Noon, sa maliit na mundo ng sinaunang panahon, may mga makapangyarihang nilalang sa mahiwagang yugto ng pag-akyat o mas mataas pa. Gayunpaman, sa sakuna na iyon, lahat ng mga tagapagtanim na nasa itaas ng orihinal na yugto ng sanggol ay naglaho. Sa buong maliit na mundo ng sinaunang panahon, walang kahit isang tagapagtanim na nasa mahiwagang yugto ng pag-akyat. Bahagyang kumunat ang noo ni Terence, bigla niyang naalala ang pulseres ng Diyos sa kanyang palso. Ayon kay JC, natagpuan ito nila ni Crispin sa isang kuweba ilang libong taon na ang nakalilipas. Mayroon ding panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat na nasa entablado ng Profound noong panahong iyon. Tila ang kuweba ay naiwan mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas. Napaisip siya kung may mga palatandaan bang naiwan doon. Nag-aalangan si Terence, dapat ba niyang utusan si JC na dalhin siya sa kuweba? Pero naisip niya ang Sky-class Island, at ang kahilingan ni Aliyah, kung hindi lang ito masyadong mahalaga, babalik na lang siya sa susunod. Maghihintay na lang siya hanggang sa umalis siya. Kung ganoon nga, dapat sana'y nasira na ang mana sa maliit na Jangho noong unang panahon, di ba? Casual na tanong ni Terence, habang malalim ang iniisip. Tumango si Zijen at sinabing, dapat nga. Sinasabing lahat ng sekta ay nawasak noong panahong iyon, at lahat ng mga master ay nawala. Bagamat muling itinayo ng mga natitirang mababang antas na disipulo ang kanilang mga sekta, ang mga pamamaraan ng mental cultivation at mga pamamaraan ng martial arts na kanilang nakuha ay pawang hindi kumpleto. Marahil ito ang dahilan kung bakit walang mga profound stage cultivator sa maliit na mundo ng sinaunang panahon mula noon. Bahagyang tumango si Terence, ngunit naisip niya na ang nawawalang mana ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit walang misteryosong yugto ng pag-akyat. Ang isa pang dahilan ay dahil ang sinaunang mundo ng martial arts ay naligaw ng daan patungo sa misteryosong yugto ng pag-akyat sa tulong ng lightning tribulation mula noon. At ang pamamaraang ito ay umiiral pa rin sa Sky-class Island. Marahil, mayroon din sa maliit na Jangho noong sinaunang panahon, ngunit hindi pa sila natuklasan ng mga taong ito. Ito ang malinaw na unang pagkakataon na narinig ni Reggie ang alamat na ito, at nakinig siya ng may malaking interes. Sa sandaling ito, bigla siyang pumutol, kung gayon, maaari kayang ang Martial Grand Uncle na iyon ay isang makapangyarihan mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Sigurado siyang hindi taga-ancient martial world si Terence, pero hindi siya ganoon kasiguro matapos marinig ang kwento. Hehe. Hindi naman ako ganoon katanda. Malapit nang umalis si Terence sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at hindi na niya kailangang itago ang kanyang pinagmulan. Ngumiti siya, galing ako sa ibang antas ng espasyo. Ang mga sekta doon ay halos kapareho ng mga Jangho noong sinaunang panahon, at pareho pa rin ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang. Dapat ay may pinagmulan sila. Galing ako sa sekta ng Percival sa North Island doon, kaya maituturing na akong nakatatandang lolo mo. Nagkatinginan sina Reggie at Zijen sa isa't isa ng may gulat at tuwa. Tinanggap na nila ang posibilidad na si Terence ay isang essence spirit mula 10,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay narinig na nila si Terence na nagsabing siya ay nagmula sa ibang dimensyon. Naisip nilang dalawa ang maalamat na mga makapangyarihan na halos sabay na nawala. Maaari kayang muling itinatag nila ang kanilang sariling mga sekta at puwersa sa ibang espasyo dahil mayroon silang kumpletong mga pamamaraan ng mental cultivation at mga diskarte sa martial arts. Sa pag-iisip sa posibilidad na ito, bigla silang natuwa. Kung makakapunta sila sa spatial plane na iyon, hindi ba't makakakilala sila ng maraming senior ng kanilang mga sekta? Mula sa lakas ni Terence, masasabi nilang mas malakas ang pag-unlad doon kaysa sa maliit na mundo ng sinaunang martial world. Ayaw nang magsalita pa ni Terence pagkatapos noon. Kung mabubuksan niya ang landas sa pagitan ng Tianjia Island at ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban, magkakaroon ng kahulugan ang pagkukwento kay Reggie at sa iba pa ng detalyado. Walang saysay ang pag-uusap pa, kinakailangan na hayaan silang paunlarin ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Labis na nagtataka sina Reggie at Zijen kung saan nanggaling si Terence, ngunit hindi sila nang ahas na magtanong dahil ayaw nitong pag-usapan ito.
Pinigil na lang nila ang kanilang mga iniisip at pinag-usapan ang ilang detalye kay Terence, tulad ng pakikipagkalakalan sa ugat ng immortal na espiritong Jade at mga core ng halimaw sa dagat. Biglang may naisip si Terence pagkatapos niyang magsalita tungkol sa kalakalan. Narinig mo na ba ang tungkol sa Azure Sky Valley? May halaman doon na tinatawag na Purple Mist Evil Lotus, at sinasabing ito ang pinakamahusay na material para sa muling pagtatayo ng katawan. Si Terence ay palaging lumilitaw sa harap ng mga tao bilang isang sinaunang espiritu, kaya hindi siya pinaghihinalaan ni Reggie at Zijen nang magtanong siya tungkol sa masamang si Lotus na may lilang ambon. Pareho nilang inakala na gusto ni Terence na buuin muli ang sarili niyang katawan. Sa kasalukuyan niyang lakas, natural na mas lalakas pa siya kung mayroon siyang katawan. Narinig ko na ang tungkol sa Purple Mist na makasalaan ng Lotus, pero hindi ko alam ang eksaktong lokasyon nito, sabi ni Reggie. Nalaman ko lang ang tungkol sa Azure Sky Valley nang marinig ko ito mula sa Lolo Ulo. Kaya nandito ito. Saan nga ba ito eksakto? Tiyak na gagawin ng ating paaralan sa Percival ang aming makakaya upang mahanap ang lilang mist na masamang Lotus at ibalik ito sa Marshall Grand Uncle. Naisip ni Terence, bakit ko pa kayo tatanungin kung alam ko naman ang eksaktong lokasyon? Isa pa, ang Lotus ay hindi para sa personal na gamit ni Terence. Malinaw na hindi naintindihan ni Reggie ang ibig sabihin nito, pero wala naman siyang planong magpaliwanag. Tumango si Zijen at sinabing, kung mahahanap natin ang lilang ambon na makasalaan ng Lotus, syempre, kailangan natin itong makuha para sa Lolo Ulo anuman ang mangyari. Ang problema ay hindi ito ganoon kadaling mahanap. Nakarinig ang mga disipulo ng Azure Sky Valley ng chismis na malapit ito sa ilog ng Kamalayan. Gayunpaman, wala pang nakahanap sa Azure Sky Valley malapit sa ilog ng Kamalayan, kaya natural lang, hindi kailanman lumitaw ang lilang ambon na makasalaan ng Lotus. 5,657. Oh! Zijen, saan mo nalaman ang tungkol sa Blue Sky Valley? Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Tiningnan ni Terence si Zijen ng may interes. Hindi niya inaasahan na ganito pala karami ang malalaman ng lalaki. May talento siya sa aspetong ito. Natuwa si Zijen nang makita ang interes ni Terence. Hindi gaanong nagkaroon ng pagkakataon para maipakita ang kanyang presensya sa harap ni Terence, kaya naman pinahalagahan niya ito. Senior Lolo, narinig ko rin ang tungkol sa Azure Sky Valley sa isang sinaunang pagtitipon mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ako ay naging pinuno ng sekta ng Green Cloud Sect at nagkataong narinig ko silang binanggit ito sa isang pagtitipon ng 10 batang pinuno ng sekta. Gusto sanang sabihin ni Zijen na may alam siya tungkol sa Azure Sky Valley, ngunit sa kasamaang palad, limitado ang kanyang impormasyon at tanging ganoong clue lang ang maibibigay niya. Naiintindihan ko, tumango si Terence, kung ganoon nga, dapat mayroong talaan ng Azure Sky Valley sa 10 maliliit na nilalang. Zijen, natatandaan mo pa ba kung sinong pinuno ng sekta ang nagsabi niyan? Nanghihinayang nasabi ni Zijen, hindi ko masyadong matandaan. Noong panahong iyon, hindi ko masyadong kilala ang Sect Masters of the Ten Little Ones. Bukod pa riyan, may clearing nabanggit ang paksa tungkol sa liblib na lambak na may asul na kalangitan. Kaya hanggang dito lang ang natatandaan ko. Sa palagay ko ay hindi nila alam ang eksaktong lokasyon ng Azure Sky Valley. Kung hindi, malamang ay nakapaglabas na sila ng ilang impormasyon pagkatapos ng napakaraming taon. Nag-isip sandali si Terence, sige, huwag na muna natin itong pag-usapan. Yiji, magpadala ka ng abiso sa 4 na malalaki at 10 maliliit na sekta at sabihin mo sa kanila na magpadala ng mas mataas na opisyal sa paaralan ng Percival. Kailangan ko pa rin silang bigyan ng paliwanag tungkol sa aking pag-alis upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo. Kailangan ko ring sabihin sa kanila ang tungkol sa espiritong Jade Immortal Meridian at ang panloob na core ng halimaw sa dagat. Opo, Lolo sa labanan. Ang disipulong ito ang gagawa ng mga pagsasaayos. Magalang na sagot ni Reggie. Katatapos lang ng sinaunang pagtitipon, at pinauwi na ang 4 na nakatatanda at 10 bata, ngunit alam nilang ito ang kaayusan ni Terence at malamang ay wala silang anumang pagtutol. Gusto sanang itanong ni Terence kung may nakakaalam kung nasaan ang lambak. Para kay Terence, ang multo ay isang guro at kaibigan. Kung mahahanap niya ang lilang ambon na si Lotus para magamit niya, malaking bagay iyon para sa kanya at sa multo.
Nang makitang tila wala nang ibang maitatanong si Terence, umalis si Zijen kasama si Reggie. Umalis si Reggie para ayusin ang pagpapalam sa 4 na matanda at 10 bata, habang si Zijen naman ay nag-ayos para sa pagtanggap sa 4 na matanda at 10 bata. Hanggat matagumpay nilang natipon ang 4 na malalaki at 10 maliliit na sekta sa paaralan ng Percival, ang posisyon ng paaralan ng Percival bilang pinuno ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon ay magiging matatag. Bago ito, isa lamang itong de facto na pinuno, ngunit pagkatapos ng bagay na ito, wala nang anumang problema sa pangalan. Kinabukasan matapos ipadala ni Reggie ang abiso, sina Ziggy at Biden mula sa sekta ng 5 elemento ang unang dumating sa sekta ng Berdeng Ulap. Pagkatapos umalis sa sekta ng Berdeng Ulap, pinag-aaralan pa rin nila ang tunay na apoy ng alkemiya ng Qi, kaya hindi sila lumipad ng masyadong malayo. Bumalik sila agad pagkatanggap ng balita, mas maaga pa kaysa sa sekta ng Kalangitan at sekta ng Xuanji. Lolo ng Marshall, mayroon ka bang anumang mga tagubilin para sa pangangalap ng mga disipulo? Dinala ni Ziggy si Biden kay Terence at binati ito ng may paggalang. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, wala namang espesyal. Hindi ba't sinabi ko nang aalis ako sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban ng ilang sandali? Kaya ko tinipon ang lahat dito para ipahayag ito sa harap ng lahat. Ayokong magkaroon sila ng ibang iniisip kung bigla akong mawawala. Agad na sinabi ni Ziggy nang may madamdamin, huwag kang mag-alala, Marshall Granduncle. Kung may maglalakas loob na samantalahin ang kawalan ng Marshall Granduncle at magdulot ng gulo sa Green Cloud Sect, ang ating 5-element sect ang unang hindi magpapatalo sa kanila. Kung gusto mong harapin ang Green Cloud Sect, kailangan mo munang sirain ang ating 5-element sect. Tama iyan. Malaki ang utang na loob ng ating 5-element sect sa ating Marshall Granduncle. Kahit sino pa man iyon, huwag mo nang isipin pa na hawakan ang Green Cloud Sect. Malakas na sabi rin ni Biden. Base sa ekspresyon ng dalawang tao, mukhang hindi naman sila pabaya. Kung pag-uusapan ng pasasalamat, ang Qi-type alchemy fire chant at karanasan ni Terence ay napakahalagang kayamanan para sa sekta ng 5 elemento. Normal lang para kina Ziggy at Biden na magpasalamat, ngunit higit sa lahat, mayroong isang profound stage master na tulad ni Trevor sa sekta ng Percival. Base sa kanyang pagganap sa sinaunang pagpupulong, si Trevor ay hindi kasing dali kausap ni Terence. Hindi naman hanggang sina Ziggy at Biden, alam nila ang gagawin. Bukod sa lakas ng Green Cloud School mismo, mayroon ding mga makapangyarihang kakampi tulad ng Invincible Ancient at ang pamilyang Salter. Hindi inisip ni Ziggy na may sino man ang magiging ganoon katanga para pukawin ang Green Cloud School at samantalahin ang pagkakataong ipahayag ang kanilang katapatan. Walang anumang panganib. Ngumiti si Terence at tumango, natutuwa akong ganoon ang naisip niyo. Siya nga pala, may itatanong ako sa inyo. Lolo ng Marshall, magsalita ka naman. Tiyak na sasabihin sa iyo ng disipulong ito ang lahat ng alam ko. Walang pag-aalinlangang sabi ni Ziggy. Walang anumang sikreto ang sekta ng 5 elemento na hindi nila maaaring sabihin kay Terence. Ang puso ng mga sikreto ay ang sining ng paggawa ng mga elixir, na hindi naman talaga pinapansin ni Terence. Ganito kasi. Narinig mo na ba ang tungkol sa purple mist na Sinner Lotus? Bagamat ginagamit ito para muling buuin ang katawan, isa pa rin itong uri ng spirit medicine. Marahil ay may mga talaan nito ang inyong 5-element sect. Sinabi ni Zijen na narinig niya ang balita mula sa pagtitipon ng 10 maliliit na pinuno ng sekta, ngunit bilang isa sa 4 na dakila, nadama ni Terence na maaaring may mas detalyadong impormasyon si Ziggy. Kung ang lilang ambon na masamang lotes, maaari kayang ang asul na kalangitan na lambak malapit sa ilog ng kamalayan. Gaya ng inaasahan, kinailangan lang mag-isip sandali ni Ziggy bago niya wastong nasabi ang ilang mahahalagang salita. Tama, iyan ang Blue Sky Valley. Alam mo ba ang eksaktong lokasyon ng Azure Sky Valley? Nagningning ang mga mata ni Terence habang nagtatanong. Pasensya na po, lolo't lola, wala talagang alam ang disipulong ito. Sabi ni Ziggy na puno ng panghihinayang. Isa itong pambihirang pagkakataon para mapasaya si Terence, at talagang naramdaman niyang sayang ito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpatuloy siya, ayon sa alamat, ang Azure Sky Valley ay matatagpuan malapit sa ilog ng kamalayan, ngunit wala pang nakatagpo ng anumang bakas nito.
Kaya sa palagay ko ay mayroong isang uri ng paghihigpit sa lambak, ang uri ng paghihigpit na hindi kailanman matutuklasan ng mga taong hindi nakakaalam. Posible naman yan. Medyo nadismaya si Terence, pero casual siyang tumango. Kalimutan mo na yan, hahanapin ko ulit yan kung may pagkakataon. Senior Lolo, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin, nag-aalangan na sabi ni Ziggy. Tungkol ba ito sa Asher Sky Valley? Tiningnan ni Terence si Ziggy ng kakaiba at casual na sinabi, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Hindi kita masisisi sa kahit ano. Oo, magsasalita ang disipulong ito. Yumuko ng bahagya si Ziggy at seryosong sinabi, Senior Lolo, sinasabing ang Asher Sky Secluded Valley ay isang mapanganib na lugar. Ito ay puno ng lubhang nakalalasong gas. Ang ganitong uri ng gas ay nakamamatay sa mga nasa tuktok ng orihinal na antas o kahit sa mga nasa profound stage. Gamit ang aking alchemy skills, maaaring hindi ako makagawa ng sapat na mga table task na nagtataboy ng lason. 5,658. Alam ko ang sinasabi mo, bahagyang ngumiti si Terence, isa lang itong nakalalasong gas, wala lang yan. Hindi, lolo't lola, mali ka. Inangat ni Ziggy ang kanyang ulo at sinabi sa seryosong tono, ang nakalalasong gas ay talagang nakamamatay sa mga cultivator, ngunit sa mga sinaunang espiritu, parang purgatorio ito. Kung ang isang ordinaryong tao ay malalanghap ang nakalalasong gas, maaaring may kaunting oras para umipekto ang lason, ngunit kung ang sinaunang espiritu at ang sinaunang espiritu ay bahagyang mahawakan ng isang bakas, maaari silang agad na maglaho sa hangin. May ganoong bagay ba? Nagulat si Terence, hindi pa niya talaga ito naririnig noon. Sinasadya ba itong itago sa kanya ni Juying at Water Lily? Matapos itong pag-isipan ng kaunti, nahulaan ni Terence ng may pag-aalinlangan, maaari kayang ang espesyal na katangiang ito ay dahil sa makasalanang lotes na lilang ambon. Umiling si Ziggy at sinabing, hindi ko alam. Nabanggit lahat ang mga ito sa mga alamat. Gayunpaman, napakataas ng posibilidad na mangyari ang sinabi ng Marshall Granduncle dahil ang purple mist na Sinner Lotus ang pinakamahusay na material para sa muling pagbuo ng katawan. Ang mga nangangailangan ng purple mist na Sinner Lotus ay natural na makapangyarihang mga primordial spirit bodies. Hindi nakakapagtaka na magkaroon ng katangiang ito na partikular na tumutuon sa mga primordial spirit bodies. Sumingit din si Biden. Kung gusto mong buuin muli ang iyong katawan, hindi mo talaga kailangang sumugal sa pagpunta sa Asher Sky Valley. Bagamat ang Purple Mist Sinful Lotus ang pinakamahusay na material, may iba pang alternatibo. Kahit na ang epekto ay hindi kasing ganda ng Purple Mist Sinful Lotus, kahit papaano ay hindi gaanong kalaki ang panganib. Salamat sa iyong pag-aalala. Isa sa alang-alang ko iyon. Ngumiti si Terence at nagpasalamat sa dalawa. Kung siya ang gustong buuin muli ang kanyang katawan, hindi siya magsumikap dito, ngunit dahil para ito sa multo, natural lamang na ihahanda niya ang pinakamagagandang bagay kapag may pagkakataon siya. Nakatala ba sa mga talaan ng inyong sekta ang impormasyon tungkol sa Asher Sky Valley at ang Purple Mist na Black Lotus? Casual na tanong ni Terence, mas marami pa siyang mahahanap na mga pahiwatig kung may mga talaan. Sa kasamaang palad, sinabi rin ni Ziggy na narinig niya ito mula sa isang chismis, at nangyari ito maraming taon na ang nakalilipas. Nakalimutan pa niya kung saan niya ito narinig. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Bibigyan niya ang dalawa ng mas maraming oras para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito at maghanap ng kapalit para sa masamang si Lotus na may lilang ambon. Mabuti na lang at may backup plan siya kung sakaling hindi gumana ang mga bagay-bagay. Kinagabihan, dumating din ang mga tao mula sa sekta na tumatago sa langit at sa sekta ng mahiwagang mga sekreto. Hindi nakapasok ang sekta ng mahiwagang mga sekreto sa 10 maliliit na sekta sa pagkakataong ito, ngunit narito pa rin sila dahil sa kanilang relasyon sa sekta ng Percival. Wala masyadong maipaliwanag si Terence sa dalawang ito mula sa North Island Alliance. Tutal, dahil sa init ng ulo ni Reggie, tiyak na isasama niya ang dalawang magkapatid na sekta na ito. Nang sumapit ang gabi, dumating din ang sekta ng Espada ng Niebe. Ang dalawa ay sina Wooking at Linlin. Sa simula ay pumunta sila sa sekta ng Percival upang hanapin si Terence, kaya't dumating sila pagkatapos nilang maayos ang mga gawain ng sekta ng Espada ng Niebe.
Nang makita ni Wooking si Terence, hindi niya pangkaraniwang ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong, "Boss, narinig ko bang aalis ka na sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban? Samahan mo na ako. Sasama ka sa akin." Gulat na tanong ni Terence. "Paano naman ang Snow Sword Sect? Umaasa na sa iyo ang Snow Sword Sect ngayon." Bagamat ang 4 na malalaki at 10 maliliit na sekta ay pinag-isa na ni Terence ngayon, mahirap sabihin kung magkakaroon ng anumang pagbabago pagkatapos niyang umalis sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Ang Thousand Blade Sect ay napakalakas noon, ngunit bumagsak ito sa puntong hindi na ito makapasok sa 10 maliliit na sekta dahil sa pagkawala ng hindi magagapi na sinaunang mundo ng pakikipaglaban. "Hindi mahalaga. Ako na ang bahala," matatag na sabi ni Wooking. "Sige," umiling si Terence habang nakangiti, "gusto kitang isama, pero hindi ka makakarating sa pupuntahan ko sa pagkakataong ito." Mukhang may gusto sanang sabihin si Linlin pero nag-alangan siya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigil ang magtanong, "Saan ka pupunta?" Lumingon si Terence at nakita ang pananabik sa mga mata ni Linlin. Hindi nagsalita ang dalaga, ngunit halata na gusto nitong sumama kay Terence. "Babalik ako sa pinanggalingan ko ngayon. Hindi ko pa kayo madadala doon. Babalik ako at isasama ko kayo sa susunod na makahanap ako ng paraan." Hindi na kailangang itago ni Terence ang kahit ano kina Wooking at Linlin, kaya ipinaliwanag niya sa kanila ang sitwasyon ng Sky-class Island sa simpleng paraan. Tulad ni na Reggie at ng iba, kahit na pareho silang gulat at mausisa tungkol sa sitwasyon sa Sky-class Island, si Wooking ay hindi mahilig magsalita. Sa huli, hindi siya nagtanong ng kahit ano. Pero alam ni Linlin ang tungkol sa pagkakaroon ng Sky-class Island, na ikwento na sa kanya ni Terence ang kwentong iyon dati, pero inakala niyang kwento lang iyon. Nalaman niya lang kalaunan na iyon pala ang tunay na pagkakakilanlan ni Terence. Nagkwentuhan muna silang tatlo bago sina Wooking at Linlin ay nahila palayo nina Amara, Chester, at ng iba pa para mag-usap. Matagal na silang magkaibigan, kaya walang anumang pagkakalayo sa pagitan nila. Sa kabilang banda, si Terence ay nagpatuloy sa pakikipagkita sa mga tao mula sa ibang mga sekta. Ngayong gabi, may ilan pang mga tao mula sa 10 maliliit na sekta, kabilang ang Dawis Duji ng sekta ng Chenkon. Tama lang, dapat kamuhian ng todo nang naliwanagang si Duji si Terence, ngunit matapos makita ang lakas ni Terence, matalinong pinili ng naliwanagang si Duji na makipagkompromiso. Naging magalang siya sa pagkakataong ito. Hindi mahilig pumatay ng tao si Terence, at dahil sumuko na ang naliwanagang si Duji, wala na siyang balak na kalabanan ang sekta ng Chenkon. Hapon na ng ikalawang araw, ang oras ng piging na itinakda ni Reggie. Sa huling sandali, sunod-sunod na dumating ang lahat, kabilang ang mga matitigas na taga-suporta ni Terence mula sa pamilyang Salter, ang Thousand Blade Sect, ang pamilyang Chu, at ang Spirit Leaf Sect. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na makausap sila isa-isa, kaya't batiin na lang muna niya sila at humanap ng oras para makapag-usap ng maayos mamaya. Nagsimula sa tamang oras ang piging na inihanda ni Zijen. Lahat ng masasarap na pagkain sa mga bundok at dagat ay inihain na parang umaagos na tubig, ngunit walang pumansin sa pagkain. Katatapos lang ng napakatagal na pagpupulong, at muling tinipon ng paaralan ng Percival ang 4 na malalaki at 10 maliliit na matataas na opisyal. Tiyak na may mahalagang ipahahayag, at ito ay may kaugnayan sa lahat ng sekta. Siyempre, mas mahalaga ang bagay na ito kaysa sa pagkain. Tumayo si Terence mula sa kanyang upuang pangkaraniwan. Inimbitahan ko ang lahat ng pinuno ng sekta, mga pinuno ng pamilya, at mga nakatatanda rito ngayon dahil mayroon akong ilang sasabihin. May ilang detalye akong kailangang pag-usapan ng lahat. Salamat sa inyong pagsusumikap. Master Linford, masyado ka namang seryoso. Ano ba ang mahirap sa maliliit na bagay na to? Masyadong magalang ang lolo ni Marshall, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Elder Linford, pakisabi naman sa amin. Hinihintay naming lahat ang sagot mo. Sumangayon ang lahat ng mga nakatataas, at tumahimik lamang pagkatapos itaas ni Terence ang kanyang kamay. Salamat sa inyong suporta, lahat. Una sa lahat, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa Spirit Jade Immortal Vein. Napag-usapan na natin ang bagay na ito at ang mga detalye ay napagpasyahan na. Hindi na kailangang pag-usapan ang mga detalye.
Sana lang ay sumunod ang lahat sa mga patakaran at hindi basta-basta baguhin ang mga ito. Nagsimula si Terence sa isang bagay na napagpasyahan na, ang pangunahing punto ay para sundin nila ang mga patakaran. 5,659. Napakahalaga nito para sa kalakalan ng mga Beast Corps kalaunan, kaya naman binigyang diin ni Terence ang puntong ito. Bukod sa espiritong Jade Immortal Meridian, ang pangalawang bagay ay tungkol sa panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat. 2 araw na ang nakalipas, pumunta ako sa hari ng halimaw sa lupain ng dagat at nakita ko ang hari ng dragon na ahas sa dagat, ang patriarka ng angkan ng dragon na ahas sa dagat. Ito ay isang dragon na ahas sa dagat na nasa tugatog ng huling yugto ng kaharian ng Black Ascension. Ang tunay nitong lakas sa pakikipaglaban ay malamang na mas malakas ng maraming beses kaysa sa isang ordinaryong tao na nasa tugatog ng kaharian ng Black Ascension. Dapat itong maging napakalapit sa maagang yugto ng kaharian ng pagbubukas ng bundok ng sangkatauhan. Hindi napigilan ng lahat ang pagsinghap sa mga salita ni Terence. Ang yugto ng Profound ay isa ng maalamat na antas, ngunit ang si Serpent na Dragon King ay katumbas na ng isang early stage mountain opening master. Hindi ba't isa na itong maalamat na antas? Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, kalmado ang kanyang mukha. Walang kakaiba sa lakas ng hari ng dragon na ahas dagat. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito para ipaalam sa iyo kung anong uri ng mga nilalang ang umiiral sa malalim na dagat ng mga halimaw sa dagat. Sa hinaharap kapag nangaso ka ng mga halimaw sa dagat, huwag kang masyadong sumisid. Bawal din sa iyo ang pag-atake sa maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Ito ay dahil maliban sa akin, kahit na magsanib puwersa ang lahat ng mga angkan ng tao sa maliit na jangho ng sinaunang panahon, hindi nila kayang tiisin ang galit ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Sa katunayan, ang mga salita ni Terence ay nagpapahiwatig din kung ano ang sasabihin niya mamaya, hindi na siya sasali sa pangangaso ng mga halimaw sa dagat mula ngayon, kaya kailangan pa rin ang babalang ito. Matapos matuno ng lahat ang impormasyon, nagpatuloy si Terence, matapos makilala ang Dragon King na ahas sa dagat, nakipagkasundo ako sa Royal Sea Beast Clan. Taon-taon, gagamit kami ng human resources para makipagpalitan ng isang batch ng Sea Beast Inner Course, na may kabuuang 3,000. Gayunpaman, ang batch na ito ng Inner Course ay hindi gagamitin para sa pagpapalit ng mga slots para sa Spirit Jade Immortal Meridian. Ibibigay lamang ang mga ito sa 5-element sect para sa paggawa ng mga elixir. Ang mga nangangailangan ng elixir ay maaaring makahanap ng Asher Cloud sect para magbigay ng mga resources kapalit ng exchange ratio ng mga inner cores. Maaari ninyong tanungin ang sect leader na si Reggie para sa mga detalye mamaya. Kung ikukumpara sa lakas ng hari ng dragon na ahas sa dagat, ang pagpapalitan ng panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat ay walang-wala. Gayunpaman, nang matauhan ang lahat, alam nila na ito ay isang napakahalagang pagkakataon na hindi mas mababa sa kota upang minahin ang ugat ng espiritong Jade Immortal. Dahil sa kakayahan ng 5-element sect na pinuhin ang mga elixir, magiging mahirap para sa kanila na ubusin ang lahat ng 3,000 Sea Beast Inner Elixir sa loob ng isang taon. Imposible para sa kanila na magkaroon ng dagdag na enerhiya para tanggapin ang iba pang mga kahilingan para sa pagpino ng mga elixir mula sa nakakalat na Sea Beast Inner Elixir. Sa madaling salita, kahit na maraming elixir sa maliit na jangho noong sinaunang panahon, ang mga ito ay kokontrolin ng mga sekta na lumahok sa pagpapalitan ng mga panloob na core ng halimaw sa dagat. Para makuha ang mga elixir, bukod sa pagsali sa palitan, kailangan pang magbayad ng 10 beses o kahit 10 beses pa nga ang presyo pagkatapos. Hindi inaasahan ni Terence na mangyayari ito, ngunit sa katunayan, pagkatapos ng pagpapalitan ng core, natural na ganito ang magiging takbo. Dahil kontrolado ng paaralang Percival ang channel ng palitan, ang sekta ng 5 elemento ay ganap na nakatali sa War Chariot ng paaralang Percival, nakatumbas ng pagmomonopolyo sa buong supply ng mga elixir sa sinaunang mundo ng martial arts. Kung may sekta na ayaw sumali, ang kanilang pag-unlad ay lalo lamang lalala dahil sa mga sekta na nasa harap nila, at sa kalaunan ay walang awang aalisin sila. Matapos maunawaan ang patong na ito ng karma, nakapagdesisyon na ang lahat. Kailangan nilang makakuha ng bahagi ng pangkat na ito ng mga panloob na core anuman ang mangyari.
Mabuti na lang at plinano na ni Terence na paunlarin ang kanyang maliit at sinaunang mundo ng martial arts mula pa sa simula, kaya hindi na sila kinailangang bigyan ni Reggie ng pagkakataong ito. Pribadong bagay ang huli. Ayoko sanang sabihin sa iyo, pero nararapat lang na ipaalam ito sa lahat. Tinipon ni Terence ang mga taong ito rito para ibalita ang kanyang pag-alis, at hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito lang. Ibinahagi ng 4 na malalaki at 10 maliliit na ehekutibo ang kanilang mga plano at seryosong nakinig kay Terence. Si Terence na ngayon ang nangungunang leader sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at ang bawat galaw niya ay maaaring makaapekto sa buong sitwasyon. Ang kalakalan ng mga halimaw sa dagat ay isang halimbawa nito, kaya hindi maaaring baliwalain ang tinatawag na pribadong bagay ni Terence. Ngayong binago na ang maliit na jangho ng sinaunang panahon, ang istruktura ng kapangyarihan ay nabuo na at unti-unting nagiging matatag. Napagkasunduan na rin natin sa angka ng mga halimaw sa dagat na hanggat hindi tayo lalampas sa pangangaso, hindi natin sasaktan ang angka ng mga halimaw sa dagat. Sa makatuwid, wala itong maaapektuhan kung aalis ako ngayon. Ang pribadong bagay na tinutukoy ko ay ang samantalahin ang pagkakataong ito upang magpaalam sa lahat. Senior Lolo, saan mo balak pumunta? Si Percival ang unang tumayo, at gulat na nagtanong. Nahuli sa pagdating si Percival at wala siyang oras para makausap si Terence ng pribado. Kung hindi, sasabihin sana ni Terence sa kanya ang totoo imbes na tanungin siya ngayon. Bahagyang ngumiti si Terence at gumawa ng kwento. Iimbestigahan ko ang Central. Kahit na nawasak ang base ng Central sa bundok ng Kailuo, hindi pa natin nahuhuli ang mga pangunahing miyembro. Kung hindi natin sila maaalis, magiging problema sila sa hinaharap. Ang nakuha kong clue ay pansamantala nilang iniwan ang maliit na jangho noong sinaunang panahon, kaya sasama ako sa kanila. Ganito pala, ang Martial Grand Uncle ay talagang mabait at matuwid. Ako, si Percival, ay handang sumunod sa Martial Grand Uncle upang sirain ang natitirang puwersa sa gitna. Papuri ni Percival, at agad na iminungkahi na sumama sila kay Terence. Nasa tabi lang ni Percival si Fernan, at alam niya ang dahilan kung bakit biglang umabot sa antas na profound ang kanyang ama. Kung may pagkakataon siyang sundan si Terence, tiyak na hindi siya magpapatalo. Talagang magaling si Master Linford. Nagsusumikap siya para sa kapayapaan ng ating sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Handa akong sundan si Master Linford at sirain ang natitirang puwersa sa gitna. Tunay na nakakayanig ng langit ang kabutihang ginawa ni Elder Linford. Handa kaming lahat na sumunod kay Elder Linford at magambag ng aming sariling maliit na lakas. Pinagpawisan si Terence. Hindi niya inakalang magiging ganito sila kasabik dahil sa biglaan niyang dahilan. Mukhang hindi naman laging maganda ang pagkakaroon ng sobrang prestihiyo. Salamat sa iyong suporta, ngunit hindi namin kailangan ng napakaraming tao para gawin ito dahil ang Central ang pinakamahusay sa pagtatago ng kanilang mga bakas. Kaya, maaaring hindi magandang bagay na magkaroon ng mas maraming tao. Sa kabaligtaran, kung ako lang mag-isa, magkakaroon ako ng pinakamalaking kalayaan at kadaliang kumilos, at mas madaling makahanap ng mga bakas ng Central. Ano sa palagay mo? Tinitigil Terence si Percival, sinenyasan itong umupo at tumigil sa pakikialam. Pagkatapos ay inalo niya ang mga taong gustong sumunod. Sa katunayan, ayaw talagang sumunod ng mga taong ito kay Terence para patayin ang mga tao mula sa gitna. Tutal, mga kilalang tao sila sa kani-kanilang sekta, at ang pagpatay ng mga tao ay labis na pag-aaksaya ng oras. Hindi sila sasali kung hindi dahil kay Terence. Matapos sabihin iyon ni Terence, ang mga taong ito ay nagpahayag ng kanilang paghanga at pagsang-ayon kay Terence ng may panghihinayang. Sinabi nila na hindi talaga nila masusundan si Terence, ngunit susuportahan nila ito ng may diwa. 5,660 na po. Ngumiti at tumango na lang si Terence sa sitwasyon bago niya binago ang usapan, sige, iyon lang. Sana'y huwag na kayong mag-alala at kainin na ninyo ang pagkaing inihanda ng ating Green Cloud School para sa inyo. Huwag kayong mag-arte at magsaya na lang kayo ng basta-basta. Malakas na putok ang tugon ng lahat at nagsimulang mag-toast kasama ang mga kakilala nila, nagpalitan ng kanilang mga pananaw sa 3 bagay na binanggit ni Terence.
Matapos itaas ni Terence ang kanyang baso sa lahat, nagpaalam siya at tinawag si Fernan, ang di matatawarang Teigo, at si Tianyong. Sa apat na malalaking grupo, ang sekta ng 5 elemento ang unang nakaalam na aalis na si Terence, at nasabi na nila ang lahat ng kailangan nilang sabihin. Gusto ni Terence na makausap ang dalawang sekta na ito ng mag-isa. Tutal, isa sila sa pinakamalakas na puwersang naiwan niya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Sinenyasan ni Terence ang apat na umupo sa silid na inihanda niya noon pa. Sa pagkakataong ito, totoo na aalis ako sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, ngunit hindi ito dahil sa nabanggit na dahilan. Siyempre, iimbestigahan ko ang bagay sa Central, ngunit ang tunay na dahilan ay kailangan kong bumalik. Babalik. Saan ka pupunta, Boss Terence? Sa secular na mundo. Si Tianyong ang unang nagtanong. Sa kanilang apat, siya nga ang pinakamalapit kay Terence. Gulat na tiningnan ni Terence si Tianyong. Sa lahat ng oras na ito, tinatawag siya ni Tianyong na Kuya Linford o Kuya Linford. Hindi niya inaasahan na bigla niya itong tatawaging Boss Terence. Naimpluwensyahan ba siya ni Wooking? Gayunpaman, walang intensyon si Terence na itama si Tianyong. Dahil sa kasalukuyan niyang posisyon sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, kung patuloy na tatawagin ni Tianyong si Terence na kapatid, malamang na hindi papayag ang walang talong Teigo. Kaya ang pagpapahintulot kay Tianyong na maging tagasunod ni Terence ang pinakamahusay na proteksyon para kay Tianyong. Hindi rin tumutol ang Invincible Primordial sa pagtawag sa kanya ni Tianyong ng ganoon. Isang karangalan na para kay Tianyong ang maging tagasunod ni Terence. Sa katunayan, ang Invincible Primordial ang nagsabi sa kanya na gawin iyon. Hindi ito ang secular na mundo, kundi isa na namang espasyo. Isa itong lugar na halos kapareho ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Pero ang yugto ng Profound ay isa lamang ordinaryong tagapagsaka doon. Ang yugto ng pagbukas ng bundok ay ang panimulang punto lamang ng yugto ng Titan. Mayroon pang mas makapangyarihang mga nilalang. Kung may pagkakataon sa hinaharap, maghahanap ako ng paraan para pagdugtungin ang dalawang espasyo, at pagkatapos ay isasama ko rin kayo rito. Hindi masyadong ibinahagi ni Terence ang tungkol sa Sky Class Island, wala naman silang masyadong malalaman, kaya sapat na ang isang simpleng pagpapakilala. Hindi nakakapagtaka na napakalakas mo. Lumalabas na galing ka pala sa itaas na kaharian. Emosyonal na sabi ni Fernan. Hindi siya masyadong nagulat sa pinagmulan ni Terence, at binanggit pa niya ang itaas na espasyo. Gayunpaman, hindi alam ni Terence kung ang Sky Class Island ay maituturing na isang itaas na espasyo ng sinaunang mundo ng martial arts. Kung tama ang kanyang hula, ang Sky Class Island ay dapat na itinayo ng mga nawawalang Almighty mula sa mga alamat ng sinaunang mundo ng tunggalian. O marahil ang Sky Class Island ay orihinal na kaisa ng sinaunang mundo ng tunggalian, ngunit nahati sa dalawang mundo noong panahon ng sakuna 10,000 taon na ang nakalilipas. Kung ganoon nga, walang magsisilbing itaas na espasyo. Naisip pa nga ni Terence na kung ang dalawa ay iisa na noon, maaaring mayroong isang nakatagong tunnel sa kalawakan. Kahit na wala, basta't sapat ang lakas ng isa, hindi imposibleng magbukas ng tunnel sa kalawakan, o bumuo ng teleportation formation sa pagitan ng dalawang mundo. Alinman sa dalawa, magsasama rin sila kalaunan. Nagpakita ng pag-aatubili si Tianyong habang sinasabi niya, kaya sinasabi mong wala kang maibabalik na kahit sino, Boss Terence. Ang saya sana kung masusundan kita. Iniligtas mo ang buhay ko, Boss Terence. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita muli pagkatapos mong bumalik. Ngumiti si Terence at tinapik ang balikat ni Tianyong, huwag kang magpakita ng ganyang kaprangka. Hindi mo ba gustong buhayin muli ang sekta ng Thousand Blades? Baka makabalik ako agad, pero pagbalik ko, mas mabuting gumawa ka ng kaunting progreso. Ginaising ni Tianyong ang kanyang espiritu at masiglang tumango. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi kita ipapahiya. Pagbalik mo, ang sekta ng Thousand Blades ay tiyak na magiging isa sa 4 na dakilang sekta. Tinapik muli ni Terence ang balikat ni Tianyong at tumango ng walang sinasabi. Malinaw na ang lahat ngayon. Humarap siya at sinabi kay Salter na nagmamakaawa at walang talo, kayong dalawa ang kasalukuyang pinakamalakas na nilalang sa maliit at sinaunang mundong ilalim.
Kailangan ko kayong troublemayan sa mga bagay tungkol sa maliit na mundong ilalim sa hinaharap. Kakailanganin ko rin kayong pangalagaan ang Green Cloud School. Mabilis na ikinuyom ni na Salter na nagpapanggap at Invincible Immemorial ang kanilang mga kamao at yumuko, masyado kang magalang. Ito ang dapat nating gawin. Sa katunayan, hindi naman ako masyadong nag-aalala. Tutal, wala nang mas makapangyarihan pa sa iyo sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban sa ngayon. Gayunpaman, madaling umiwas sa sibat sa bukas na lugar, ngunit mahirap ipagtanggol laban sa palaso sa dilim. Walang nakakaalam kung gamit ng anumang panlilinlang ang sekta ng Sansinukob at ang sekta ng pagpapaliwanag ng langit laban sa atin, kaya dapat kang mag-ingat. Nariyan din si Trevor. Iniwan ko siya upang bantayan ang Green Cloud School, ngunit kung wala ako, maaaring mabaliw ang lalaking ito paminsan-minsan. Sa oras na iyon, kakailanganin kong umasa sa iyo upang kontrolin siya. Ipinaliwanag ni Terence ang kanyang mga alalahanin, lalo na si Trevor. Kung wala si Fernan at ang walang talo na Tego, hindi sapat ang sekta ng Percival para harapin niya. Opo, huwag po kayong mag-alala, lolo sa labanan. Mag-iingat po talaga kami. Magalang na sumang-ayon ang dalawa. Dahil sa dobleng sigurong ito, sa wakas ay makakapagpahinga na si Terence. Sige, pwede na kayong lumabas at kumain ng masarap. Magpapaalam na lang ako sa inyo pagkaalis ko. Nakangiting sabi ni Terence bago ikinumpas ang kamay niya para kumain na sila. Pagkatapos noon, nagpadala si Terence ng mga tao upang hanapin ang mga tao mula sa sektang Chenkon at sektang Kaizen. Binigyan niya sila ng ilang babala, at nang makitang hindi naman masama ang kanilang mga saloobin, hindi na siya nagsalita pa. Sa panahong ito, palihim na hinanap ni Yubi si Terence, at walang itinago si Terence sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang totoo, at kahit ayaw siyang pakawalan ni Yubi, hindi niya ito pinag-isipan. Hiniling lamang niya kay Terence na bumalik sa lalong madaling panahon, at dalhin siya sa isla ng Tianjie sa susunod. Nakipagkwentuhan muna si Yubi kay Terence bago umalis. Alam niyang abala si Terence ngayon, at hindi ito ang tamang oras para istorbohin ito. Ayaw niyang umalis, pero ayaw rin niyang mahirapan si Terence, kaya umalis siyang mag-isa. Wala nang ibang pagpipilian si Terence, magpapaalam na siya kina Yubi at sa iba pa pagkatapos niyang makilala ang 10 bata, pero kailangan niya itong pahirapan ng kaunti ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.